Si Giannis galit na galit dito kay Chris Paul, na sa post-game interview sinabi ni Giannis na kapag sinubukan siya at napuno na, makikita ang kanyang different side. Enough is enough base nga kay Giannis, dahil to sa nangyari sa kanilang dalawa nung game ng Bucks at San Antonio. Akalain mong natambaks ang Bucks kontra Spurs. 2 beses pang na-reject ni Wemby si Giannis, samantala nung 4th quarter nun, natumba si Giannis dahil di umano pinatid siya ni Chris Paul. Nung natapos ang game, nagkasagutan pa yung dalawa at hindi talaga makamove on nun si Giannis. Based pa dun sa komento ng mga fans, nagalit si Giannis nang wala naman siyang dahilan. Kumbaga parang napag-initan lang niya si Chris Paul. Nung tinanong din sa post-game interview si Giannis, ang tinanong sa kanya ng reporter nun at nagtataka rin, bakit ganon ang naging reaction ni Giannis na hindi naman siya usually ganong mag-react sa mga dirty player. Ang sinagot lang doon ni Giannis, kapag ginawa sa kanya paulit-ulit, lalabas yung different side niya. Akala ko yung lalabas yung ikatlong paa. Mukhang hindi naman talaga yon ang kinagalit ni Giannis dito kay Chris Paul, na ginagawan siya ng dirty play. Yung sinabi kasi nitong si Giannis na kapag inulit ng inulit sa kanya yung ginagawa ay lalabas yung different side. Ang pinaggagawa kasi nitong si Chris Paul, paulit-ulit din niyang inaasar itong si Giannis dahil alam niya na merong issue yung mga player pagdating sa unwritten rule, na marami na naging issue nito sa nakaraang mga games pa. Kundi nung 4 minutes mark ng game, virtually impossible ng mga comebacks ng Milwaukee Bucks yung 20-point lead ng San Antonio. Nakaabang na rin yung bench player ng Milwaukee para pumasok. Kaso yung San Antonio, andun pa rin yung kanilang main player. Alam nyo naman tong mga NBA player nagagalit kapag hindi nasusunod yung tinatawag nilang unwritten rule. Sa unwritten rule pa na yun, kapag tambak na yung kalaban, pwede mo nang ilabas or pwedeng hindi na palaruin yung mga starter ng kabilang team. Si Giannis kasi palabas na rin ng court nun bago siya na-foul. Nakaabang na kasi yung papalit sa kanya. Sakalang pinalitan ang mga players ng Spurs after nung free throw ni Giannis at kumuha ng timeout din ng San Antonio. Kaya nagtataka yung reporter kay Giannis bakit siya galit na galit kay Chris Paul sa wala namang anong dahilan. Based din sa play, hindi naman sinadya ni CP3 na mapatid. Hindi rin naman niya inamba yung paa. Ang tamang word doon di umano, hindi pinatid kundi napatid si Giannis kay Chris Paul. Napigilan ng isang 6-footer ang isang 7-footer. Walang dyo din si Giannis, hindi paawat na mas maliit pa sa kanya. Mahirap din kasing aminin na nagalit si Giannis sa unwritten rule dahil kaagaling lang nila sa talo sa Portland tapos tinambakan sila ng San Antonio. Sa road games pa ng Bucks, 1-3 record sila sa ngayon. Ang San Antonio pa 2-8 sa last 10 games bago nakatapat yung Milwaukee Bucks. Kaya masamang tingnan para sa Milwaukee Bucks na number 4 team sa East na nilampaso ng 2 sunod ng bottom team ng West. Si Kevin Durant nakipag-trash talkan din sa tatay ni GP2 after din niyang i-trash yung Golden State Warriors. Di umano katuwaan lang din naman yon sa pagitan nilang dalawa ni Gary Payton. Base kay KD, gusto lang niyang ipaalam kung ano ang pakiramdam kapag kaharap siya sa loob ng court. Dahil nung 90s na tinawag din niyang golden era ng NBA, ganon ang nangyayari kapag kaharap si Gary Payton. Kaso hindi lang yun ang nangyayari nung 90s na baka kung naglaro nun si Kevin Durant, mangalas siya. Base pa kay Devin Booker, mas matinding trash talker si Kevin Durant kesa kay Gary Payton dahil matagal na rin naman sila magka-teammate. Sabihin lang ni KD na lilipat siya ng ibang team, trash talk na yun. So in-exaggerate ko lang ng konti. Dahil nanalo ang Suns kontra sa Golden State, nasa kanila na ang tiebreaker. Kahit pa makuha ng Warriors yung isang natitira pang game at tumabla sa series, nasa Suns naman kasi yung division ranking. Isang game lang ang naipanalo so far ngayon ng Golden State sa mga division game nila. Si Nick Richards na na-acquire ng Suns via trade nasa 14 points at 16 rebounds versus Golden State. Meron siyang 5-2 record sa ngayon dito sa Suns. Nasa 3 games behind pa ang Suns na bago mag All-Star break, pwede nilang maabot yung top 6. Sa ngayon, 6 days na lang din bago yung deadline at mukha mag-i-stay pa rin si Bradley Beal sa kanila dahil ayaw talagang bitawan ang no trade clause.